Naku po mga kababayan, matindi po ito. Ikakagulat nyo itong isiniwalat ni Congressman Libiste. Sa tamang panahon daw ilalabas niya ang mga ebidensya. Naku, matindi po ito. Ilalabas ang ebidensya ng kickbacks sa tamang panahon. Naku, ilalabas niya na po yung kung sino ba talaga ang mastermind dito sa mga kickbacks na nangyari patungkol po sa flood control anomaly. So, aabangan natin mga kababayan. Kailan kaya ito? Anong petsa? At kung kailan ilalabas ni Congressman Libiste? So, ito po yung panoorin natin mga kababayan. Kasi matindi po dito yung kanyang pahayag. Kasi tila mayroon na siyang statement na inilabas na sa tamang panahon daw ay mabubunyag na kung sino yung mga tumanggap ng kickbacks sa flood control scandal. So ito na po, panoorin natin mga kababayan yung kanyang statement. Mauunawaan ninyo kung bakit nila ako inaatake. Makialam! Dahil sa takot nila sa ilalabas ko. Makialam! Gayunman, hindi tayo matitinag sa mga paratang na walang basehan at lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. Nag-post itong si Congressman Leandro Leviste. Maaari ba nating ipakita? Ayan. Okay? Sama-sama natin. Sama-sama. Makialam! Basahin po natin mga kapartner. Ang kanyang titulo dito po sa kanyang post. Lalabas ang ebidensya ng kickback sa tamang panahon. Makialam! Doon pa lang sa mismong titulo ng kanyang post mga kapartner. So parang sinasabi na meron siyang hawak na ebidensya at yan ay lalabas sa tamang panahon. Okay, sige. Basahin natin po mga kapartner ang kanyang naging pahayag. Ang sabi niya rito, hindi ko gustong mag-abroad. Humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pinakiusapan ang aking ina, si Senadora Loren Legarda, ng ilang representante ng administrasyon Makialam! na mag-abroad ako kesa tuluyan kong ilabas ang ebidensya patungkol sa mga proponent ng mga maanomalyang DPWH project. Makialam! Grabe no, pinag-a-abroad siya mga kababayan para tumahimik. Grabe itong ginagawa kay Congressman Libiste mga kababayan. Kaso hindi nila mapatahimik mga kababayan. Talagang gusto niyang isiwalat at tulungan yung ating bayan at ang buong kababayan natin dito sa Pilipinas na naghihirap at naghihikahos mga kababayan sa kahirapan. Higit pa sa Cabral Files. So, ibig sabihin hindi lang yung Cabral Files kasi una naman yung nilinaw na hindi ibig sabihin na nandun yung pangalan mo, automatic, corrupt ka na. Yun naman yung matagal na niyang nilinaw po mga kapartner. Hindi ibig sabihin doon na nandun yung pangalan mo, naging proponent ka ng isang proyekto, automatic corrupt ka na. Kasi sa mahabang panahon, hindi lang po yung paggawa ng batas yung nagiging role ng mga mababatas, kundi minsan, sabi sa pa, mamarayig. Ano ba? Humihiling sila sa mga ahensya ng gobyerno, sa national government, bikenemen. Pwede mong lagyan ng proyekto, ospital, paaralan, kalsada, multipurpose building. Pwede silang humiling na ganyan eh. Kasi yung mga constituents din nila
nasasanay din po na merong inuuwi na pasalubong, inuuwi na mga proyekto yung mga kongresista. Napag-usapan nga namin yan with former Congressman Mike Defensor. Dati pinagmamalaki nyo yan eh. Di ba? Alala nyo mga partner, pinagmamalaki. Meron pa nga to the effort of ganito. O through the initiative of ganito. Ang nangyari, wala nang proud. Pero sabi po, nung nakapanayam namin itong si Congressman Leandro Leviste, hindi ibig sabihin na nandun yung pangalan mo. Ano ka na? Meron ka ng ibinulsa na pera ng taong bayan. Maaring guide daw yun na tingnan natin, ito yung budget. Hindi ba masyadong malaki yung budget? Saan napunta? Parang ganun. Diba? Kung may budget naman, tapos akma naman, so wala problema. No? Wala naman. Inamin nga niya na merong budget yung kanyang nanay doon. O diba? Pati siya, meron siya. Pero ang question dyan, yung budget ba na yun, yung pondo ba na yun para doon sa isang certain na proyekto, akma ba? O baka masyadong overpriced? Pinalubuhan mismo yung pinamaga nila yung pondo para doon makakuha. 'Di ba? Minsan din yung sinabi, 'di ba, sa pagdinig ay parang sa ano yata 'yun, sa Senate Blue Ribbon Committee, ang sabi nila na minsan chine-check namin pag nagpaplano kami, ang gagawin namin, nilalakihan lang namin yung budget. Para may room para makapagnakaw. May mga iba-iba kasi pwedeng lakihan na lang yung budget. Halimbawa, pagpalagay natin ang budget ay or yung talagang actual na price noon is nasa 1 million lang. So halimbawa, ang babudgetan nila ng 5 million. So merong tubo na 4 million. Ang actual naman talaga na halaga noon is nasa 1 million lang na proyekto. Parang ganun. Iba-ibang klase. Yung ibang ganun, merong iba talagang zero talaga yung proyekto as in total na ghost project. Okay? So, balikan natin. Sabi niya rito, higit pa sa Cabral Files, nasa akin ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickbacks. Makialam. Bayan. So, meron daw Ako, may ebidensya pa, no? Matindi. Na nagpapakita daw ng pagtanggap ng kickbacks. Ibig sabihin, mayroong picture. Mayroong litrato, mga kababayan. Hala ka. siyang ebidensya na makikita daw natin. Siyempre, ng ating mga mata. Ilalabas niya na merong tumanggap ng kickbacks. Pinayuhan akong hindi pa ngayon ang tamang panahon. Makialam. Diba? Meron kasing nagtatanong, diba, kanina, kung merong ebidensya, ilabas na agad dyan. Pero sabi ko nga sa inyo, maaaring may mga factor kung bakit hindi niya agad inilabas. Okay? Ito nga yung sabi niya. Pinayuhan akong hindi pa ngayon ang tamang panahon Gayon pa man. para ilabas ito. Gayon pa man, nakapaghanda na ako ng videos para kahit anuman ang mangyari sa akin, Naku, lalabas abang na pala. ang katotohanan. Ibig Makialam. sabihin, mayroon na siyang iniwan. No? Kapag Kung sakaling inilabas mangyari sa kanya. o kapag nailabas ang ebidensyang ito, mauunawaan ninyo kung bakit nila ako inaatake. Makialam. Dahil sa takot nila sa ilalabas ko. Makialam. Gayunman, hindi tayo matitinag sa mga paratang na walang basehan at lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. Makialam. Alala nyo nung sa interview namin, natanong namin, kasi nabanggit na niya na yung nanay niya, si Senador Loren Legara, napatanong, bakit mabot pa sa ganitong punta? Na kasi alam niya, hindi basta-basta. Kasi pag binangga mo yung mga kurap, mga malalaking tao talaga yan. Hindi literal na malalaking tao, mga ano yan, may pera, may kaya. Kasi nga, mga kurap, diba? Babanggain mo yung mga
talagang mga malalaking tao na yan, maganda na yung buhay mo, di ba? Pinakabatang ano nga yan bilyonaryo sa Pilipinas. Sinabi siya, maganda na yung buhay mo, bakit pa ginagawa ito? Natanong din namin yan. Meron ka na, bilyonaryo ka na, sabi niya, na-achieve na raw niya. Bakit, di ba, ang iba, magpayaman ka na ng magpayaman. Pero ang sabi niya, parang na-achieve na raw niya yung gusto niyang ma-achieve doon sa pribadong buhay niya. Kumbaga, wala na siyang dapat na patunayan, nandun na siya sa pwesto na yun. Parang meron siyang calling na gusto naman niya na magsilbi sa bayan. Kaya nga umaabot sa punto na ganito. Kasi kung iba pa to, alam din niya na maaaring maapektuhan yung kanya mga negosyo, kung may mga existing niya na mga negosyo dahil nga dito, pwedeng gipitin o kung ano man. Pero yun nga, meron siyang parang gustong i-fulfill. Na-fulfill na niya yung sa side ng kanya, sa pribado niya, na yumaman, makuha yung maabot yung kanyang pangarap. Na ngayon meron din siyang pangarap lalo na para sa taong bayan, sa public service. Sabi dito, at kapag dumating, kasi sabi niya, lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. At kapag dumating ang panahong yon, sana mauunawaan ninyo kung bakit ako pinayuhan na hindi pa ngayon ang tamang oras upang ilabas ito. Makialam! Tabayan doon sa mga nagtatanong, ilabas na yan! May timing kasi yan mga kapartner, Parang hindi po ba? timing, Para sa kailangan ng timing. ito yung galing, binabasa lang naman natin yung statement po ni Congressman Leviste. Ano pang sabi niya? Umaasa rin ako na magbabahagi ng katotohanan sina dating Undersecretary Bernardo, Secretary Bunoan, at iba pang kasalukuyang at dating cabinet secretaries at undersecretaries. Maasa rin siya na magbibigay ng katotohanan. So, hindi pa totoo yung mga sinasabi nila. Sabi pa ni Congressman Leviste, ang tamang panahon ay darating Makialam! kapag ang may alam tungkol sa mga maanomalyang DPWH projects at kung sino ang nakatanggap ng kickbacks ay handa nang magsalita. Makialam! At mangyayari lang ito kung ramdam nila na susuportahan at poprotektahan sila ng taong bayan kapag ibahagi na nila ang katotohanan. Ibig sabihin, Makialam! mga kapartner, mas lalo daw mapupursue na may magsasalita kapag naramdaman nila na may handang magprotekta sa kanila. Kasi nga po, ulitin ko, hindi rin po basta-basta yan. No, pag meron kang alam at maraming mga nai-involve dyan ng mga makapangyarihang tao, talagang gagawa ng parang yung makapangyarihang tao na hindi mabubulgar yan. Makialam! Diba? At kung sabi niya, baka mangyari ito kapag ramdam nila na talagang grabe yung suporta ng taong bayan at handa na protection kung sino man yung magsasalita. Kasi ang nangyayari ngayon, hindi na yung messenger yung yung binabanatan hindi yung mensahe. Ano bang talaga yung mensaheng daladala? Ano ba yung mga pasabog na daladala? Himayin nga natin, baka totoo to? Hindi po ba? Pero ang nangyayari, hindi credible yung mismo doon sa mga mensahero agad. Ano pang sabi dito? Katakot-takot ang ginagawa ng mga sangkot Makialam! sa mga anomalya para pagtakpan ang katotohanan. Makialam! So hindi basta-basta raw, ayon sa kanya, yung mga ginagawa raw ng mga sangkot sa anomalya para lang daw pagtakpan ang katotohanan. Makialam! Mga malalaking tao yan. Yung kanilang nakurap, wala din naman yan silang naging kapital na malaki. Kasi nga, ninakaw lang nila yan, pwedeng gamitin nila yon para pagtakpan yung katotohanan. Makialam! Ano pang sabi niya rito? Sana wala nang testigong matatagpo ang patay, Makialam! mahuhulog sa bangin, Makialam! o mapatahimik. Makialam! Ngunit, kung may mangyari man, mabuti kung nakapag-iwan sila ng kanilang files
affidavit o recordings sa mga mapagkakatiwalaang tao para hindi mabaon ang katotohanan. Sabi dito, mayroon siyang ano dito mga paiwan na mga salita sa pinakababa ng kanyang post. Sabi dito, nakiusap ang mga representante na wag silang pangalanan. Kaya, Yusek Claire, wag mong sabihing hindi ito totoo para hindi ko papangalanan ang mga kasamahan mo. Naku, Makialam. Yusek Claire, baka naman, baka mabanggit mo. Ay, oo, hindi pa pangalanan niya ano. So, wag kang masyadong ano daw. Makialam. Meron pa siyang isang pahabol. Noong sinabi kong kung papatayin niyo ako, lalabas ang katotohanan, hindi ko ibig sabihing doon lamang ito lalabas. Kahit buhay ako, lalabas pa rin ang katotohanan. Makialam. Mga kababayan. Mabuhay man o patay, lalabas daw ang katotohanan, mga kababayan. Ayon po kay Congressman Libiste. So matindi po itong pahayag niya. Mas matapang pa ito sa nanay, no? Itong si Congressman Libiste talagang may paninindigan, mga kababayan. Matindi talaga yung mga bagong henerasyon ngayon na congressman, no? Katulad ni Kong Miao, itong si Congressman Libiste. Yung isa pa, yung bata, no, na talagang napakatapang. Si Kamanggagawa, party list, congressman. So yun, mga kababayan, yun talagang nakikipaglaban sa corruption na congressman, mga bata pa, talagang matatapang. So mag-comment kayo, mga kababayan, anong pahayag nyo dito sa statement ni Congressman Libiste na sa tamang panahon daw ilalabas niya daw ang mga ebidensya. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok diyan, pa-subscribe din po ng ating channel, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.